po, Dr. Camille. First question po, paano po kayo nahikayat maging isang trio? Okay, actually, nung in-invite ako, accidental, taga-payo na. Hindi, kasi nung sabi ko sa akin, mag-audition daw ako. And in the first place, hindi ko siya type na mag-audition. So, nung pumunta ako, basta mag-prepare lang. And then, nung sinabi sa akin, nung isang researcher na si Kate, sabi ko, sige, subukan niyo lang. Tapos, nung nataon nila, iba yung concept ng ng taga-payo. Parang inisip nila na every week, iba ng iba ang magpapayo. So, ganun talaga yung parang test na maaring ako ngayon, tapos after another month, ganun yung konsepto ng tagapayo. Kaya kung titignan niyo yung mga first 2 months, parang medyo makakita kayo ng iba't ibang psychologists, ng spiritual advisor, as well as yung sa legal. Although nung time na yun, yung asawa ni attorney, ako kasi attorney, na si Chivo. So ngayon, nung ganun na nangyari, sabi ganun sa akin, sige po, subukan niyo na lang. Kung tatawagin namin kayo bukas, maganda kayo. Kasi sa akin parang, ay, ayoko yata yung gano'n. Parang, sabi ko, pero kaya sabihin ng second choice ako, third choice, parang sa akin, sige na nga, subukan, parang gano'n. So, doon nangyari, it started with that, until nung they have to look for somebody na yung EMTRCB, yung first few takes na gano'n, parang nagbigay ng commendation ng si Mr. Guardia, sabi niya gano'n, ay hindi, kailangan ganito ang mga more or less pinapakita ng perspective and values ng isang psychologist, na isang spiritual advisor. Yun, so it started na gano'n, so napili. Accidental. Accidental. Baka accidental nga po pala. Ano po, bago po kayo sumabak, bago mag-shoot, nagkakaroon po ba kayo ng idea? Binibrief po ba kayo sa mga issue na ano niyo for the day? Okay. Before, meron kami sarili-sarili nung hindi naman skip pero yung format para more or less alam namin yung story. Kasi syempre parang nangangapa kami. Pero and then it came to a point na kami ni Father, since medyo matagal na kami tapos nadating si attorney, parang sabi namin, ay, surprise us. Kasi more or less, kung palaging binabasa namin ito. Tapos, ang nangyayari, pag binasa namin, hindi siya tumutugma dun sa story. Dahil kasi may mga revelations. Siguro kung nakapansin yung parang ako yung nagsasabi na ito yung lumabas ng mga bagong mga pangyayari. So, since bago siya ng bago, ang tendency ngayon, naiiba. So, ino-orient na lang kami na, ito yung mangyayari. So, sila bahala na kung paano, kung dahil sanay na rin kami siguro nagsasalitang gano'n, okay na rin sa amin na inaayos namin pa yung mga sasabihin. And I think dito kailangan importante palagi kami nagbabasa. Tama. So, ano po ba ang mga goals niyo po as a taga-payo? Basically, nung umpisa sa akin is just to give advice and then for the case. Pero I found out na during the time na syempre with Facebook and everything, they are already asking questions. So parang, sabi na, nakakuha po ako na magandang advice sa sinabi niyo. So more or less, from there, magiging general din ako. Kasi, it will all, parang ang point dito, magiging reminder for everyone. At the same time, kung may kaparehas, may matutulungan pala kami. So, muna talaga sa akin for advice, kaya may matulungan na wala, hindi ko naiisip yun. Pero ngayon, parang, nandito na yung mission eh. We have to be more or less na feel na this is not just parang a career but more of a vocation na may matutulungan. So yun ang mission. Isa rin po ba sa mga goals nyo ang talagang mapag-ayos ng mga CS? You know kung bakit nagkaroon ng bababa kami sa counseling? What brought about that? Siguro on our 5th month tayo, or if I remember, mga July yun, of yung nung first year na, tama, 5th or 4th month na, 7 episodes, wala kami napagbate. So parang, sabi ko 8 episode mag-walk out ako dahil kasi parang ang tanga ko, parang wala yata kami na kasi it so happened, hindi talaga kami directed po. Parang we have to, with our yung advice na yung gano'n na question and answer. Sabi ko parang hindi yata namin talaga magbibigyan ng blank yung tinatawag. Kasi meron tinatawag na blank therapy na, ano ba gusto niyo mangyari? Ano ba ganito? So mapapagbalik. Pero we were not given that chance. So parang nag-request kami, pwede. Kahit na hindi
hindi na makita sa TV siya. Gusto niyo kahit na 30 seconds makita na nagpapayo kami, bumaba at tanungin. So doon nag-umpisa na bumababa kami. Kung hindi, talagang wala na. So, hanggang saan lang po ba ang boundary niya? Like, ano lang po yung mga sinasabi niyo sa mga CS? Okay, may time na may sinasabi kami sa CS na hindi namin pwedeng sabihin sa On air. on air. Dahil kasi it comes up point na especially yung mga ako, basically, kung yung how she will be able to enhance the relationship with the husband. At the same time, yung mga possibility na there are other concerns. Especially kung yung mga in question dito ay yung mga problema sa kaisipan. We cannot put on air na sasabihin mo, ay sira ulo ka, gano'n. Especially kung may problem. So, we make it a point na ililimit yung sasabihin and then we do post-counseling. Ako, primarily, ay talagang yung mga researchers make it a point na pag may problema, dadali sa clinic yan, kinabukasan. Doon ako magtatrabaho na nakausapin ko talaga kung ano yung main problem. Kano po yung kadalas na, gano'n sila kadalas bumabalik? Okay, up to now, meron ako since from the first year hanggang ngayon, pasyente pa rin. Parang naging pasyente na siya. And parang naging vocation. Like, during the first year, parang meron isang, may isang episode na bakla siya, nag-asawa siya, pero hindi niya maisip na kung paano sasabihin sa pamilya na talagang bakla siya, gano'n. Alam mo, I went to their place, tapos nung nandun na kami, nakita ko yung pamilya niya, okay. Nung humiling sila na, alam mo, na-request lang kasi niya, kasi wala siyang trabaho for the meantime na siya ay nandun sa, ang ginagawa niya, inaasikaso yung mga anak na siya, nagpapaligo and everything. And lalaki, ang na-request na manicure, kasi, so di ba ganun, pero kasi natulungan ko, tapos talagang may communication pa rin kami hanggang ngayon. Hindi siya naalis. So just the same with other friends, siguro at this point yung magmula from the first up na mag-third year na kami. Kasi nung during the first year, may mga doon, meron kasing yung annual celebration, parang ganun, first year anniversary. Ang naging ng face-to-face is may ipapakasal. So meron doon, ako tsaka yung husband ko naging ninong at ninang doon. So others, they consult us up to this time na kung may problema. So yun yung parang follow-up ko na ina-appreciate ko na nagpupunta sila sa amin. May bayad mo ba yun kapag guest dito? Kasi po sa inyo, sa clinic niyo po? Yun na nga, sabi ko nga sa'yo parang I go beyond na sinasabi ko na hindi na yung pag nag-usapan dito yung profession, it's more or less our mission. At hindi ko siya kahit sasabihin na, ay, hirap na ako, hindi. Gusto ko yung ginagawa ko na tumutulong. So, ano po ba yung mga kadalasang problema po? Para sa inyo, personally, ano po ba yung mga kadalasang problema lumalabas dito? Actually, the more controversial, the more, yung sabihin na, mas naging yun ang problema. If you remember my episode about yung nagkaroon ng incestuous relationship yun sa So, hindi ako yung psychologist ng time na yun, but it was a problem that they, merong immediate need. So, just consulted to me. Kinausap ako nung babae. Sabihin ko yung pangalan, ni Salve, total din yung ni Salve. Tapos up to this time, I have to help her to recover from that. And then now? Kaso ayaw ako sabi. Parang kami na lang yung nag-uusap. So, may mga pagkakataon na kami na lang. And then there were some consultations na parang it is about their life na hindi na-discuss dito. Kasi parang in secrecy. Ang hirap lang para sa akin na I cannot divulge all the information. Kasi parang di kami pare na confidential yung mga pinag-uusapan namin. So, ano po yung mga common stories? Common stories is about ngayon na parang sa inyo siguro hindi common. Common is how to help children cope with their parents na ang kanilang mga magulang ay Becky, tomboy. How to make these children know na ito pala yung magulang mo na all the time hindi nila kilala. Yun actually mahirap sa akin. If it involves children, mahirap. Kasi nga talagang kuminsan dito pa lang kailangan I have to decide na sige, i-reveal na natin, gano'n, parang, so sila din sabi na, parang hindi ako bahala sa mga bata, gagawa ko na parang. And then, ang mahirap lang din sa amin, yung, it's always on a professional level pa rin, kahit na sabihin mo matagal mo kami, kaya nakahirap i-detach yung sarili mo. Kasi kung minsan i-involve ka dun sa story na parang, oops,
it's a vicious circle. I have to withdraw myself kasi parang lalabas at lalabas, umiikot na rin ako sa mundo nila. Ayoko ng ganun. Kasi hindi ka rin makaka-resurface na maayos yung ano mo kasi affected ka. Sorry, miss. So would you say po ba na kapag nagpatayo po kayo, parang yun na yung, parang tingin niyo po, personally po, parang yun na yung parang magiging payo din po ng ibang psychologist? Basically, siguro kung mabait yung, there's a good psychologist, there's a responsible psychologist. Good psychologist, parang, ito yung ito yung proper, ito yung right, what is right, okay. Not all the time, what is right is okay for this family. So we have to make amends kung ano yung pwede, kung ano yung makakatulong. If you think na hindi tama yung ganito, like for instance, if it involves yung sabi mo, you have to control na hindi na kayo dapat mag-anak. Can you see that at here? Of course not. Pero kami, papahirapan yung mga ganun. So I have to make it a point na yung mga bagay na nararapat for them, yun ang ako. Tapos kung sasabihin ng iba na, o di ba kailangan ang what is righteous is magkabati pa sila? Oo, magkabati. Pero, ito ba yung makakabuti? Hindi. So, kailangan yung nararapat. Tapos, pag sabihin ko na lang, it involves trust. Kailangan, paano ba pwedeng babalik ng tiwala? Kahit naman ako, hindi ko lang sasabihin ng pagkakatiwalaan. Bakit kailangan i-win mo yung tiwala? Nandun yung point na pwedeng gawin. Pero, not all the time na yung pagiging righteous, more or less we have to be flexible kung ano yung nararapat sa sitwasyon. So, would you say po na medyo nag-incorporate kayo ng personal advices sa kanila? Basically, hindi naman talaga yung personal. It's more of yung kung ano yung pwede. Kasi remember, being a psychologist, you have to be very flexible in terms of yung condition ng situation na yan. Kasi may mga pagkakataon na pare-parehas, kayong tatlo, pare-parehas yung mga problema nyo. Pero when we tackle that, iba pa rin yung magiging solusyon pagdating sa inyo. Kasi yung isang tao mas madaling makakope sa ganito, yung isa napaka-resilient, pero never niyang i-allow yung sarili niya to submerge that kind of situation. So, mahirap. Okay, so to lighten things up lang po, ano na lang po yung masasabi niyo pong pinakamadali at pinakamahirap gawin sa trabaho niyo po? Pinakamadali, actually, nung una, kala ko pinakamadali yung ganitong time. Kasi mahirap yung pag-iintay. Actually noon, nahihirapan kami sa pag-iintay. Because, syempre, nanganganay yung mga technical, so akala ko, okay lang, parang 20-20, tapos punta ka doon. Pero, one thing, because of the fact na nagkaroon kami ng mga barangay activities, ganun, outside Metro Manila. Yun yung pinakamadali kasi nandito pa lang kami, uy, Cagayan de Oro tayo, ano mabibili doon? Ano pa pasalubong natin? Tapos one time pinagtatawa na kami nung panahon ng Champa, like, Palawan tayo, may kakilala ako doon. Paano gagawin natin? May ice, kailangan mayroon tayong ice box, may yelo kasi bibili tayo na isda. Kami tatlo nila paano. Kami talaga yung pinagtatanong kasi kami yung pinag-uusapan namin kung ano yung kakainin namin maayos sa lugar na yun. Pipiliin namin talaga kung ano. Kay may budget or wala, pinupunan namin. Kasi gusto namin, pagpunta kami na doon, ini-enjoy namin yung place. Hindi lang. Pinakamahirap. Yung, alam mo ba, merong, nararasa ko yun yung, kasi may nagtataping kami ng outside Manila, Cebu. One day, three episodes. Darating ka ng early morning, kailangan habulin mo yung flight ng 9 o'clock. Tapos kumakain ka na ng 8:30, nasa kainan ka pa. Tapos 9 o'clock na, talaga nagmamadali ka, tumatakbo ka papunta na sa aeroplano na talaga. Magagulit ka. Tapos may time naman na nagmamadali ka tayo, biglang delayed yung mga ganun, yung mga technical difficulties. I never consider this na nasabihin mong hindi ito yung pinakamahirap, pinakamadali. It's more of an adventure for me. It's something new. Yung sa stage ng buhay, kasi estado ng buhay, parang natutuwa ako kasi naranasan ko to. Kayo mararanasan nyo ng mas maaga siguro ito. Sa akin, kahit sabihin mo na medyo delayed na nangyari to, pero it is an experience na talagang hindi ko rin makakalimutan dahil kasi binigyan ako ng opportunity na siguro let's face it, 3 years ago, hindi kayo ganun ka-keen na makakakita ng psychologist everyday sa TV.
Pero ito parang, may awareness na hindi naman pala pang siraulo yung yung psychologist. So, yun lang yung ini-enjoy ko na na-appreciate na ng pagiging psychologist. Okay, so last question na po. Magti 3 years na po yung face-to-face, right? So, ano na lang po, personally, para sa inyo po, ano na lang po yung masasabi niyo sa show? Like, does it go beyond its, yung kanilang goal na mapagbati talaga? O kayo po, personally po, ano po masasabi niyo kung sa face? Actually, it's parang dapat nga mas matindi na yung dapat namin, ini-involve namin yung sarili namin. Sana kung siguro mapatuloy at yung, kasi basically ngayon, pag nag-outside yung outside Manila, yung barangay taping na tinatawag sa province, we already go there a day before. And then, we have yung counseling sessions with the people dun sa mismong sa yung lugar na yun, with the community. Parang may outreach program na before wala. Much as face-to-face wanted to have a foundation, kaya lang, much as we wanted to help personally the people na nanguli yung cases namin, we have to control ourselves. Parang kami, nandun yung compassion, pero hindi pa namin na full-blown yung gano'n na sana mangyari in the near future. And then, I know a lot of people na na-involve dito sa face-to-face na maraming natulungan. Na siguro hindi nyo alam. Meron kami yung mga ibang sabihin na asset na former face-to-face na cases. Merong iba naman na talaga yung akala mo pag dito namin kami lang yung tao dito, magugulat kami pag nag-Christmas party. Ano tayo pag tao? Ay pa na namin kasama dito. Kasi iniisip namin kami lang yung palagi na dito. Pero pag nakikita mo, and then, siguro isa pa rin na hindi ako sanay na pag lumalabas ako may nag-greet sa akin. Pero ini-enjoy ko na siya. Hindi kasi dati talagang sabi nga ng husband ko, ayan na, maraming na nakakilala sa yung katulong ha. Sabi ko, pero nag-break siya, ay, hindi nakatulong. Sabi ko, ganun, meron na nakakanood ng AB crowd. So yun lang ini-enjoy ko. And then parang sa akin, something na, an experience na sana magtuloy-tuloy kay kung ano man ang mangyari sa show, whatsoever. Pero I wanted na kung ako yung tatanungin, ma-maximize lahat na pwede i-maximize sa show. Right. Ayun lang po, Dr. Camille. Thank you po. I'm Bea po.